Mag-ingat kayo at iwasan ang bawat uri ng kasakiman. Mabiyayang araw ng linggo, kapanalig. Nasa 18 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay na po tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, "Guro, sabihin mo nga sa aking kapatid na hatian ako ng mana." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, "Kaibigan, sino ang nagtalaga sa akin bilang hukom o tagapaghati ninyo?" At sinabi niya sa mga tao, "Mag-ingat kayo at iwasan ang bawat uri ng kasakiman, sapagkat magkaroon man ng marami ang tao, hindi sa kanyang mga ari-arian nakasalalay ang kanyang buhay." At idinagdag pa ni Jesus ang isang talinhaga. May isang taong mayaman na maraming tinubo sa kanyang lupain, kaya nag-isip-isip siya, "Ano ang aking gagawin? Wala man lang akong mapagtipunan ng aking ani." At sinabi niya, Ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga bodega at magtatayo ako ng mas malalaki. Doon ko titipunin ang lahat kong trigo at ang iba pa. At masasabi ko na sa aking sarili, kaibigan, marami ka ng ari-ariang nakalaan para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring ito, babawiin sa iyo ang iyong buhay. Mapapasa kanino na ang iyong inihanda. Gayon din ang masasabi sa sinumang nag-iimpok ng yaman para sa kanyang sarili at walang tinutubo para sa Diyos." Magandang araw mga kapanalig, Reverend Vince po ng Society of St. Paul. Matapos po kong ordinahan bilang diakono, kinausap po ako ng aking kaibigang pari. Aniya, ngayong naordinahan ka ng diakono at sa susunod magiging pari ka, lagi mong tatandaan, walang paring namatay dahil sa gutom, pero marami ang namatay dahil nabulunan, dahil sakim. Ngayon pong 18 linggo sa karaniwang panahon, ang focus po ng ating pagninilay ang maigting na paalala sa atin na huwag maging sakim. Nakakalungkot po sa ating lipunan talamak ang pagiging sakim sa pera, sa lupa, sa mga ari-arian at kung ano-ano pang mga makamundong bagay. Pero narinig ba natin na sakim, yan ang maging mabuti? Naku, sakim yan. Kung magmahal, parang off, di ba? Dahil ang totoo, ang pagiging sakim ay taliwas o hindi naayong disposisyon sa kaharian ng Diyos. Sa ating pong unang pagbasa, narinig po natin sa libro ng Ecclesiastes, walang kabuluhan ang mga bagay na lumilipas lamang. Sa ikalawang pagbasa din, ang paalala ni San Pablo, ang sana'y masumpungan natin ay ang mga bagay na makalangit. Sa atin naman pong mabuting balita, sa parabolang isinalaysay ni Jesus, inilarawan niyang hangal ang mayamang lalaki. Sa lumang tipan po, ang kahangalan ay nangangahulugang paglimot o pagtatwa sa Diyos. Kaya nga tunay na hangal, ang tao nga namang iniimpok ang mga bagay na walang kabuluhan, lumilipas, at nakalimutan ang langit na tunay nating hantungan. Mga kapanalig, pag tayo raw ay namatay, 2 bagay lamang ang sasabihin sa atin ng Diyos sa tarangkahan ng langit. Una, halika, tapat at mabuti kong lingkod, makisalo ka sa kagalakan at piging ko sa langit. Ang ikalawa, sasabihin sa atin ng Panginoon siguro, sino ka? Hindi kita kilala. Nasaan ka nung hubad ako? Nasaan ka nung nasa piitan ako? Nung gutom ako? Nung uhaw ako? Huwag nawa tayong lilisan sa mundong itong hangal, dahil ang laging panawagan ng Panginoon ay tumulad sa Kanya, ang maging banal. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito.
maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristo at aming Ina, Ikaw ang pinakamatamis na bunga ng mapanligtas sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Iniakyat ka sa langit at doon ay inaawit ang awa ng Ama. Gayunpaman, kaagapay ka pa rin namin sa iyong makainang pagkalinga. O Maria, Ina ng Simbahan, iniakyat ka sa langit na ating tunay na tahanan at iniluklok bilang reyna sa kanang kamay ng iyong anak. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan para sa mga pangangailangan ng aming bayan, nang ang bawat kagandahang loob ay pagpalain at palakasin, ang pananampalataya ay manariwa at mapagyaman, ang pag-asa ay patuloy na maging matatag at maliwanag, at ang pag-ibig ay muling mapukaw at manumbalik ang sigla. Kami ay nagsusumamo, gabayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Maria, aming Ina, balutin mo ang lahat sa iyong pangangalaga at ilapit kami sa iyong minamahal na anak, si Jesucristong aming Panginoon. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.